Okay guys, narito na naman tayo para sa panibagong video natin. Ngayon, medyo naiba yung ating content. Kasi kung napapanood din yung madalas ay puro bisikleta. Ngayon, ibang piyesa naman ang in-order natin. Galing kay Wigman Works. Yes. Hammer ng Glock 18. Para sa ENC na brand ng Glock series. Okay, ang brand ng ating Glock 18 ay Stark Arms. Okay? Ito yung isa sa mga matagal ko ng airsoft. Wow. Mga 2013? Hindi, mga 2012 pala. 2012 to nung napunta sa akin nung nandun pa ako sa AGC Top Gear. Okay? Doon sa dati kong boss na si Boss Alex Chua. Hi nga pala kay Boss Alex Chua. Okay. Ngayon, ang gagawin natin, magpapalit tayo ng hammer ng Glock 18C natin para mapalitan yung ating hammer ng Glock 18C. Siyempre, kailangan muna natin baklasin ang ating airsoft. Tabi muna natin yung magazine dahil hindi pa natin kailangan yan. Yan, ganoon lang kasimple. Kailangan lang ninyong hatakin yan magkabila ng sabay. Tapos, atras nyo lang slide, pasulong, tapos na. Okay. Ngayon, saan ba makikita yung hammer natin? Ayan, yung ating hammer na putol na ang sabitan ng spring. Okay. Dahil airsoft nga pala yung pinag-uusapan natin ngayon, nagpapa-shoutout pala ang tropa natin si Clifford Jasis. Yan. At, syempre, and ito yung ating bisita na si Angel. Isa rin siyang member ng Team Pusakal. Okay. Siguro nagtataka kayo, ano ba yung Team Pusakal? Ang Team Pusakal ay isang airsoft team. Yan yung team namin. Tapos, kung bakit Dragon? Kasi yun yung codename ko sa team. Yan. Tapos si Angel, ang codename niya sa grupo ay Roadrunner. Yan. Roadrunner kasi racer bike ang gamit niyan sa pagbibisikleta. Oh, di ba? Okay, ngayon sa pagbabaklas ng okay. Tinanggal na natin yung screw. Nalimutan ko na ituro sa inyo. At saka tinanggal na rin natin yung pin habang papaliwanag tayo sa mga bagay-bagay tungkol sa team natin. Okay guys, ngayon umpisan ulit natin to sa pagbaklas ng slide. Ganito lang gagawin natin dyan. Ito, itong bagay na to, yan, itong lock na to, magkabilaan yan. Sabay natin yan, hahatakin pababa at hatakin natin yung slide at itulak paharap. Yan. Ngayon, para matanggal ang ating hammer ng Glock 18C, kailangan muna natin itabi yung ating slide kasi hindi natin kailangan sa ngayon. Okay. Ngayon, para mabaklas natin ang ating hammer unit, okay, pakita ko sa inyo yung problema nito. Ayan, ito yung ating hammer. Putol na yung yung sabitan ng spring. Ayan yung spring. Ayan. Ngayon, kailangan natin tanggalin yung kailangan natin itulak yung pin. Ito yun. Ito yung pin. Tulak natin palabas. Ayan. Pagkutin natin dito sa kabilang side. Ayan, tabi natin. At kailangan natin ng screwdriver. Okay. Ito yung screw na kailangan natin tanggalin para mahugot natin yung ating hammer unit. Yan. Okay. At tanggal na yung ating screw. Tabi uli natin. At ngayon, para sa hammer unit natin, ingatan lang natin na huwag tumalsik yung spring na nandito sa side na to. Okay. Pull natin yung trigger para yung ating hammer unit ay lumabas. Okay. Pihitin natin para maipakita natin yung spring na tinutukoy ko. Yung spring ay ayan. Yung spring na tinutukoy ko. Yan ang ingatan natin, huwag tumalsik. Yan. Okay, yan, tanggal na. At ngayon, baliktarin natin. Tanggalin na natin yung yung disconnector. Yan.
At yung spring ay nandito. Ayan. Okay. Sabi natin. Dahil hindi natin sila kailangan. Okay. Ngayon, para sa pagtanggal ito ang ating hammer, ulak na muna natin itong itong pin ng hammer sear. Ayan. Okay. Tapos, tanggalin natin ito. Ayan. Okay, tanggal na siya. Pero, ayaw pa nyo i-disconnect. Mamaya, ipapakita ko sa inyo paano tamang pagkabit niyan. Tapos ito, yan, yung hammer set natin. Tanggal na rin natin. Okay. Itong hammer na lang ang nag-iisa ang nakakabit ngayon. Okay. Yan. Mas madali na itulak natin ngayon itong pin. Okay. Medyo maganit nga lang siya itulak. Yun. Ito yung pin. Ito yung ating pin. Ayan. At ito yung ating hammer na nagkadurog-durog. Okay. Ayan. Ay. Ito pala yung valve knucker natin. At ito yung hammer. Ayan. At pala. Ito yung isa sa mga importante na hindi dapat makakalimutang ikabit. Yan. Okay, tabi na natin yung ating sirang hammer. Yan. At ito na yung ating bagong hammer na galing kay Wigman Works na taga Santa Rosa, Laguna. Yan. Murang-mura lang to sa kanya. Buti na lang at mayroon siya nito. Ngayon, ibalik na natin ulit itong, ilagay na rin natin tong pyesa na to para hindi natin balimutan ibalik. Asan yung hammer ng spring. Okay. Ito yung hammer ng spring. Yan. Okay. Yan. Yan yung tamang placement na. Teka. Yan yung tamang placement ng ating spring. Ayan, yan. Makita ninyo. Yun. Nakapagitan siya dito sa dalawang to. Makakulong siya dyan. Okay, ngayon balik na natin muna yung ating valve knucker sa pwesto niya. Okay. Mga pala, bago natin to ibalik, siguraduhin muna natin na itong mahabang butas na to ng ating valve knucker ay siya ang nasa taas. Yan. Kasi pagka nagkamali kayo, baklas. Uy, teka. Babaklas ulit kayo. Ibalik kami natin itong ating yan, spring ng hammer. At ito yung tamang pagkakabit niyan. Ayan. Makikita ninyo. Ito na yung ating spring ng hammer. Ayan. At sunod natin kukuhanin ay ang pin ng ating hammer. Itong may ulo ang yung pin ng ating hammer. Yan. Makikita ninyo. At ngayon, para maikabit natin ang ating hammer dito, kailangan natin, wait lang, makulit itong pyesa na to eh. Itong valve knucker na to eh. Yan. Yun. Okay. Ngayon, properly aligned na siya. Pasok na natin itong pin. Ako lang pala magpapasok. Yan. At itulak natin yung ating valve knucker para ma-shoot din yung pin dito sa valve knucker natin. Yan. Yun. At pumasok na yung ating pin. Yan. Okay. Pasok na yung ating pin sa hammer. Okay. Isunod na natin itong ating hammer sear. Yan. At ito kanyang pin. At panghuli, yung spring niya. Baliktad.
ito pala, itong isang to ang siyang tutukod dito sa ating hammer seal. Yan, nakikabit na natin. Okay, panghuli, itong ating okay, para maipasok natin to, kailangan natin kasi yung ating kailangan natin ikak yung ating hammer na to. Yan, para ma-extend yung ating bolt knuckles dito sa halos labas na. Yan, okay, pasok na natin yung spring. Ngayon balik na natin itong ating disconnector dito sa hammer unit at yung spring. Okay lang. Okay, para hindi yan, para hindi tumalsik yung ating spring. Yan, release muna natin yung ating hammer para walang spring tension. Yan, saka natin siya ngayon ibalik dito sa gilid. Yan, at ilubog na natin dito sa kanyang pwesto. Yan, ikabit na natin yung kanyang screw. Screw na natin siya. Yan. At yung kanyang pin. Okay. Yan. Naibalik na natin. Okay. Yan. Okay. At ibalik na natin yung kanyang slide. Okay. Magaling siya ulit. Ngayon, testing natin. Sigurado naman wala namang laman ang ating chamber. At testing na natin ngayon dito sa ating magazine. Sigurado akong walang laman to dahil sinecure muna namin na wala talagang laman. Oh, diba? Sample auto. Iyo, solid kick. Parang brand new na uli. Makakalaro na uli tayo sa sa wargame nito. Imagine, sa tagal niyang nakatambak sa sa lalagyanan, gumana na uli. At salamat kay Wigman. At meron kang tindang ganitong klase na hammer. Pang ENC, pero pwede po nating gamitin sa Stark Arms. Yan. Actually, ito ay copy ng VFC, Vega Force. Kung makikita ninyo yung ating Glock 18C ay may mga markings. At yung kabila, ayan. Yung markings po na yan ay hindi laser etch, kundi ukit talaga. Ooh, that's a good one. Engrave po yan. Dati pong kulay itim to, tinanggal ko lang yung kulay. At yung fiber optic sight po niyan ay hindi po talaga nakakabit dyan. Ang nakakabit po dito ay stock na iron sights ng Glock. Hindi pa siya fiber optic. Pinalitan ko na lang yan. Baka mamaya mayroong maghanap ng ganito mismo na unit, wala po kayo mahahanap. Dahil customized po ito. Okay. Hanggang dito na lang po ang ating video. Hanggang sa susunod, subscribe na lang po kayo para marami pa kayong mapanood at matutunan sa YouTube channel po natin. Kung gusto po ninyo ang content na kagaya nito, please like, share, and subscribe po sa ating channel. Okay, salamat ng marami.